Yo mga ka-huddle, welcome ulit sa Scouts Huddle. Kung napanood nyo yung part 1, alam nyo na pinag-usapan natin kung paanong si Young Hansen ay na-draft na sa NBA. Pero si Kai Sotto, napag-iwanan na raw? Ngayong part 2, titingnan natin ang totoong sitwasyon ni Kai Sotto ngayon. Walang paligoy-ligoy, real talk lang. Alam mo, sa dami ng ingay online, parang lahat gusto pilitin ang narrative na busted na si Kai. Pero teka, ano nga bang real score? Nasaan na nga ba si Kai Sotto ngayon? Kumusta na siya? Noong January 2025, si Kai ay nagtamo ng ACL injury. At kung may idea ka kung gaano kabigat ang ACL para sa isang basketball player, alam mong hindi biro to. Ang ganitong injury, hindi basta ilang buwan lang, balik court ka na. Maingat ang recovery niyan at kadalasan higit sa 9 hanggang 12 buwan ang full rehab. Kaya ngayong taon, wala pang balita na pwede na siyang bumalik sa actual games. Oo, makikita mo siyang nagbubuhat, gumigising ng maaga, nag-gym, pero wag kang malinlang. Gym lang yon. Walang basketball drills, walang scrimmage, walang full contact dahil hindi pa siya cleared. ACL pa rin yan. At dahil dyan, ang daming lumalabas na ingay sa mga basketball groups, threads at social media na wala na yan sa NBA. Overhype lang, basted na ng scouts. At tandaan natin, si Kai pa rin ang face ng Philippine basketball. Kita natin yan sa Gilas, kapag walang Kai, parang kulang ang team, parang laging uphill battle. Pero kapag nandoon siya, even injured, lahat ng mata nasa kanya. Iba ang presensya niya, iba ang impact. Kaya mga tropa, wag nating husgahan muna na tapos na si Kai. Isipin mong baka tayo lang ang nagmamadali. Baka ang akala nating ending, simula pa lang pala ng panibagong Kai Sotto. Sa ngayon, inaasahang makakabalik si Kai sa laro sa susunod na taon kung magiging maayos ang kanyang rehabilitasyon. Pero hindi ito dapat madaliin, lalo na kung may posibilidad na sumabak na agad siya sa Olympic qualifying tournament o sa ibang international competitions sa late 2025. Importante ang 100% kondisyon, hindi lang para sa kanyang performance kundi para na rin sa longevity ng kanyang career. Sa ngayon, ang focus ay ang full recovery dahil alam ng lahat na malaki pa ang maiaambag ni Kai sa hinaharap ng Gilas Pilipinas. Pero real talk lang, ang laban ni Kai ngayon hindi nasa court nasa rehab room, nasa gym, nasa utak niya. Ito yung mga araw na hindi mo makikita sa highlights, pero ito yung magdidikta kung makakabalik ba siya stronger o tuluyang hihinto ang dream. Ang tunay na laban ni Kai ngayon ay hindi sa court, kundi sa bawat araw ng paggaling at paghahanda para sa muling pagbabalik. Lagi nating naririnig to, di naman umabot ng NBA si Kai Sotto, wala na yan. Pero ito ang tanong, NBA lang ba talaga ang sukatan ng tagumpay sa basketball? Kung ako ang tatanungin mo, hindi. Dahil sa totoo lang, ang tunay na sukatan ng tagumpay sa basketball ay kung paano ka nagserbisyo sa bayan. Kasi hindi ka naman magiging national team player kung hindi ka successful sa career mo. Ang pagiging bahagi ng national team ay hindi lang dahil sa talento, kundi bunga ng tagumpay at dedikasyon sa propesyon. Walang sinasama ang bayan na hindi muna pinatunayan ang sarili sa labas ng bandila. Hindi lang yan tungkol sa highlights o kung ilang milyon ang kontrata mo. Ang totoong tanong, ilan na bang laban ang naipanalo mo para sa bansa mo? Si Kai Sotto, mula pa lang sa junior program hanggang ngayon, nagsisilbi na sa Gilas Pilipinas. Nag-Asia Cup qualifiers, nag-FIBA World Cup, naglaro para sa bandera natin kahit pagod, kahit may minor injury, kahit galing sa biyahe. At ito ang hindi alam ng karamihan. Tuwing kasama si Kai Sotto sa senior Gilas lineup, hindi pa tayo sukdulang natatalo. Totoo yan. Bawat game na nandoon siya, may presence, may panalo, may respeto ang kalaban, may tiwala ang teammates. Tingnan mo si Juan Carlos Navarro ng Spain, isa sa pinakamahusay na manlalaro sa Europe. Hindi naging NBA star, pero naging haligi ng national team nila. Nagbigay ng medalya, pride at panalo sa FIBA. Legacy yon, di mo matatawaran. Ngayon, tingnan mo rin si Yuta Tabuse ng Japan. Oo, siya ang unang Japanese player sa NBA, pero ilang buwan lang siya doon. Walang naiwan na impact. Ngayon, tanungin kita, ipagpapalit mo ba ang isang Kai Sotto na naging sandigan ng Gilas, na may panalo, na may legacy sa isang Yuta Tabuse na dumaan lang sa NBA saglit? Hindi, di ba? Kasi may mga tagumpay na hindi sinusukat ng stats o NBA minutes. May mga tagumpay na sinusukat sa kung paano mo binuhat ang bayan mo. Si Kai Sotto, hindi lang siya ang
future of Philippine basketball. Siya mismo ang present. At kung ganyan kalaki ang impact mo sa bansa mo, baka nga mas malawak pa yan kaysa sa limelight ng NBA. Ngayon, usapang pagbabalik. Pagbalik ni Kai Sotto, at babalik yan, ibang Kai na ang makikita natin. Hindi lang mas malakas ang katawan, kundi mas malinaw na ang isip. Kumbaga, dati gigil pa. Ngayon, marunong nang huminga bago sumablay ang free throw. Kasi aminin na natin, kahit gaano kagaling, kapag sunod-sunod ang pressure, travel dito, training doon, tapos puro expectation ng buong Pilipinas, mapapagod ka rin. At ngayon, dahil sa injury niya nung Enero, ACL pa yan hindi pilay sa pride. Napilitan si Kai na mag-slow down. Pero in fairness, may blessing in disguise din. Dahil habang nagpapagaling, nakakapag-reflect siya. Oops, baka dapat pala di ko minadali ito. Ay, dapat pala ganito ang approach ko sa training. May mga realization siya kahit ayaw man niyang aminin sa camera. Siyempre, may mga tama rin siyang ginawa at yun ang tinatandaan niya ngayon. At siyempre, habang hindi pa makatakbo si Kai sa court, nag-gym na lang muna siya. Bigat ng buhat, parehas sa bigat ng expectations natin. Pero at least, progress is progress. At hindi lang yan puro training importante rin na may personal life ang player. Imagine mo kung buong buhay mo basketball lang, mababaliw ka rin tol. Buti nga si Kai, may oras din para sa sarili. May family, may girlfriend, may soft side. Aba, hindi lang tower, may flower din. Yung mga maliliit na bagay na yan ang nagiging source ng peace niya habang mabagal ang takbo ng recovery. At habang nagpapahinga ang tuhod niya, nagpapalakas naman ang mindset. Kaya pagbalik niya sa Asian basketball scene, whether sa B-League o kahit sa Gilas, ibang Kai na yan. Hindi na yung Kai na sabik na makapasok sa NBA agad. Hindi na yung Kai na kabado sa mga bashers. Ito na yung Kai na may sariling direksyon, may pinaghuhugutan, may pinapatunayan, pero chill lang. Yung tipong, sige, laban na. Sabi nga ni Andre Blatch, labah Pilipinas. Pero this time, ako na bahala. At sa totoo lang, wala pa ring makakatapat kay Kai sa halaga niya sa national team pag healthy siya. Dahil pagbalik ng 7'3" beast ng Pilipinas, mas mabangis, mas matalino, at mas marunong ng mag-juggle ng gym at jowa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng kaharap ni Kai Sotto sa hinaharap. Hindi natin ito pinag-uusapan para mag-hype, kundi para lang ilatag kung ano ba talaga ang realidad. Unang pangalan na lumilitaw, Young Hansen ng China, 7'2", bata, athletic, may shooting. At ang big headline, na draft na siya sa NBA. Ibig sabihin, pasok na sa system, mas mabilis ang development, at may tutok sa kanya ang mga high-level coaches at performance staff. So kung ikukumpara mo siya kay Kai na, ngayon ay nasa recovery mode pa lang mula ACL injury. Oo, sa ngayon, nauna na si Young. Pero ibig bang sabihin nun wala na si Kai? Hindi rin. Pero real talk, kung gusto niyang sumabay sa tulad ni Young, kailangan niyang humabol. Hindi lang sa lakas, kundi sa conditioning, consistency, at presence sa loob ng laro. Ngayon, punta tayo kay Rocco Zikarsky ng Australia. Mas athletic kay Young Hansen, mobile din, may good footwork, at sa totoo lang instinctive siya sa paint. At given na nasa Australia siya, malamang mas structured ang training system niya. Pero si Kai, wala pa sa ganong level ngayon, lalo na't galing sa injury. At hindi mo pwedeng i-assume na automatic pagbalik niya, kasing bilis ng dati. Kailangan natin tanggapin na may proseso ang comeback. At habang ginagawa niya, yung mga katulad ni Young at Rocco ay tuloy-tuloy na naglalaro at nag-i-improve. So pag nagkaharap silang tatlo in the future, sa FIBA qualifiers, Asian Cup o Olympic, walang siguradong panalo. Depende lahat sa timing, health, form, at kung anong klase ng mindset ang dala nila sa game. Hindi natin pwedeng i-claim na Kai is the best, pero hindi rin natin pwedeng i-discount siya. Nasa gitna, pwede pa siyang umangat, pwedeng maiwan kung hindi mag-step up, ganun lang kasimple. At kung magtatapat nga sila, Kai versus Young, Kai versus Rocco, magandang sukatan yan para makita kung nasaan na talaga si Kai. Hindi na ito tungkol sa hype o kung sino ang future. Tungkol na ito sa actual performance, sa execution, sa result. Kaya kung fan ka ni Kai, magdasal kang maging 100% ang katawan at mindset niya. Kung hater ka naman, wag ka munang mag-celebrate. Wala pang laban. At kung casual fan ka lang, abangan mo na lang. Dahil kung magka-face off sila, walang script yon. Laban talaga. Labah Pilipinas, puso! Like and subscribe na kayo mga ka-huddle para updated kayo sa susunod na galawan ni Kai. Baka sa next update, hindi na basketball ang nilalaro. Baka puso na.